Hello guys. So welcome back to my YouTube channel. So magandang pinagpalang araw So it's another day, another vlog. Medyo natagalan tayo nag-upload sa YouTube. Medyo na busy kasi ngayon sa trabaho. Kaya medyo focus ng konti. Tingnan nyo ngayon guys, sobrang daming gamit dito sa loob ng truck. Tingnan nyo, punong-puno. Grabe. Hindi pa ako nakapaglinis. So ngayon, ang plan ko ngayon, hindi muna kami ngayon nag-church. Kasi kahapon nagpunta kami ng Costco. Tapos namili ng mga pasalubong. Kasi nga yung mga apo-apo natin, umuwi sila ng Pinas. So ngayon ang flight nila. So kanina ang flight nila. So andun sila ngayon. Doon sila magpapasko. So ngayon ang naman namin ngayon is gusto ko mag-change oil ako ngayon ng truck. Kasi nga ito araw-araw ko kasi ginagamit to. So kailangan ma-maintain siya. Dito kasi sa Canada, kailangan nyo kasi dito tawag na ito, marunong ka sa lahat. At least kahit papaano medyo may alam ka na tawag niyan na kung paano mo mo yung mapadali at saka makasave ka ng money dito. So katulad niyan, ako karpentero ako, pero the same thing ako din na nagme-maintain ng mga sasakyan namin. So ngayon ang gagawin ko ngayon is pupunta muna tayo ng Canadian Tire. Ang Canadian Tire kasi sila yung mga halos ng mga household parts ng mga sasakyan. Yeah, so halos andun sila lahat. So nakabili na ako ng oil at dumaan kami kahapon ng Costco. So nakabili na tayo. Ang kailangan ko na lang ngayon is filter. So dalawang sasakyan ang i-check natin ngayon kasi ang pula naka-maintain yan doon sa tawag nito sa dealership. So itong dalawa nitong sasakyan namin, ako talaga nagme-maintain nito. So tingnan nyo guys, so grabe daming gamit. So mga ko dito, nagtambakan na lang dito sa loob. Mamaya maglilinis din ako kasi i-offload ko rin yung mga ibang gamit nito doon sa isang kaya offload ko rin bukas yung mga ibang gamit sa isang trabaho natin. So ito guys, samahan nyo ako ngayon. Pupunta muna tayo ng Canadian Tire. Bibili muna tayo ng oil filter, tsaka kung yung mabili natin doon para magawa natin yung trabaho. Tsaka pakita ko sa inyo kung malapit lang naman yan siya dito, saglit lang, siguro mga nasa 15-20 minutes lang. Tingnan guys, nag-snow na, pero hindi pa rin yan kasi naglulusaw pa rin nung last nagkaroon ng freezing rain. Medyo tawag na ito, medyo madulas ng konti. Tapos maglilinis ako ng truck kasi nga sobrang dami ng gamit. So natapos na namin yung isang trabaho at hopefully mabayaran tayo at may paisweldo tayo. Okay, at least natin yung sarili natin. Kasi tatlo din kaming gumawa nun. Pinalisan kasi namin kasi 3 days lang. Kailangan matapos din namin kaagad. Kasi yung ng bahay, nagkaroon siya ng flood. So yung nakatira doon sa baba, muna Airbnb ng 3 days para magawa namin yung So sa awa ng Diyos, natapos naman namin ng 3 days. At na-accomplish namin at saka naka-move in sila on the 3rd day ng hapon. So lumabas sila sa Airbnb ng alas 11 kasi mostly na mga check out naman talaga 11. So yun, nung nila, at least natapos namin, at least nakalipat sila doon sa bahay nila. So ngayon guys, pupunta tayo ng Canadian Tire. Tayo. Bili muna ako ng mga gagamitin ko dito sa truck.
Kasi kailangan ito, kasi yung blue na to kailangan ko talaga, mini-maintain ko talaga to siya. Kasi ito yung kapuwang talaga natin. Kapuwang ko talaga to sa araw-araw, so kailangan ko siyang ma-maintain, ano natin, maayos. So, dito na tayo sa may Canadian Tire. Bibili lang tayo ng ano. Bibili lang ako ng langis filter. So, dito na tayo. Bili tayo ng filter. Saan ba yung mga filter nila? Ito. So, andito yung mga filter nito, guys. Ang kailangan ko is 3614. So 3614. Yeah, ito yung mga mga filter niya dito. PH 3614. Yeah. So kailangan natin ng PH 3614 na gagamitin natin ngayon doon. So ito guys, nakakita tayo 3614. So ito, so PH 3614. Yeah, ito yung ginagamit ko halos doon sa truck na yun. So $8. Hanap pa tayo ng isa pa. PH 3614. Ito naman certified. Ito naman certified. Halos hindi naman sila magkalayo. Kaysa ito from, actually ano lang naman tawag na ito 3614. Actually brand lang naman, halos pareho lang naman yan sila. So itong 3614 nyo, ito na lang gamitin natin, certified. Okay, yeah. So kuha na tayo guys. Okay, so yung oil nila, ito nag-sale din sila kasi guys, so $30 nag-sale. Yeah, magandang brand to. So 5W20. So ito yung sa may Mazda. So 5W20. Kaso lang synthetic blend lang siya. So hindi siya full synthetic. Ito naman synthetic blend din siya. So hindi siya full synthetic. Yung nabili natin full synthetic yun. Okay, so medyo okay. So tapos na, nagbayad na tayo. So ito yung mga pinamili natin. Bumili na rin ako ng vent clips. Kasi wala na yun, wala nang laman yung ko. Medyo ubos na rin. Saka para na rin to sa 3 sasakyan. So dito tayo. So buksan na natin yung sasakyan. Dumi-dumi ng sasakyan, grabe. Kontrabaho lang naman kasi to. Natin yung mga pinamili natin. Susi. Ayan. Tara, uwi na tayo. Ito yung mga pinamili natin. Items lang to, 4. So 4 na items lang yan. Umabot na tayo ng $50. $50 mahigit na yan. Tignan niya guys kung ilan na yung odometer ko. So 374. So bumili ako ng bumili tayo ng, kasi nga yung jack ko doon nag-leak na siya. So kailangan ko ng oil para dagdagan natin yung laman niya nun. Tapos bumili na rin ako ng vent clips. So mabango siya. Ganito. Tapos ito yung filter. Yeah. And grabe naman yan si ate mag-drive, sobrang dikit. Tapos bumili na rin ako ng pang natin sa mga lubricant. So kailangan ko to. Naubusan na ako, maganda kasi to. Gusto ko to siya gamitin lalo na sa winter, hindi to siya tumitikas.
Yeah, so ang total natin umabot tayo ng magkano ba tayo? Umabot tayo ng $52. Umabot tayo ng $53 din. Yeah. So ganun ka mahal din yung mga gamit dito guys, akala nyo lang ah. So kung i-ano mo yan siya sa peso, umabot na yan siya ng 2,000 mahigit. So mga nasa 2,800 na rin yan malamang. Mga ganyan ang price. Alright, so guys, so dito na tayo. Saglit lang, mabilis lang yung biyahe. So dito na tayo. Dito ako gagawa sa likod namin. Kasi mas ano ako dito. Kailangan ko lang mailabas yung isang car. Tayo magpark kasi kailangan ko mailabas yung isang isang sasakyan. Tapos magbibihis na rin tayo kasi madudumihan tayo. Pag-ano ako ng tawag nito. Kailangan ko pala kasi iakit ko yung mga ibang event clips. Okay, so dalhin ko dun sa taas. Alright guys, so medyo malamig ng konti. At tayo yung nagpalit lang ako ng jacket kasi medyo mahangin. So ito, napalit na natin, nailabas ko na yung isa. So yeah guys, so masyado madumi na rin. Yeah. Tsaka mag-ready na ako dito ng mag-ready ako ng hihigaan ko. So mayroon akong dito. Yeah. Wala tayong kasing garahe. So ngayon, lalaparan ko ng konti ito. Para natin, mahigaan. Kasi malaking bagay. Diba? Tapos ilagay natin to sa ilalim ng truck kasi gagapang tayo. Yeah, at least diba maluwag-luwag yung higaan natin. Ganyan lang yung discount pag wala kang garage dito. Kasi kung may garage medyo maganda. Pero at least medyo malinis na yung higaan natin. So guys, ito na kailangan natin. So ito nabili ko sa Costco. Yeah, tinan sa guys, it's fully synthetic siya. So 5W30. So ito yung ginagamit ko talaga sa makina niya. Tapos ito maglagay tayo ng washer na rin. Dagdag din ako ng antifreeze. So yung coolant. Tsaka maglalagay din ako ng sa mga bearing niya lahat. Tapos ito yung filter. Tapos sa laki-laki ng truck. Tapos yung filter niya, ganito lang kaliit. Kapiraso lang. Yeah. So yan ang gagamitin natin. Okay. Tapos meron akong pan. Tapos ito yung imbudo. Tsaka yung pantanggal natin ng filter doon sa isa. Tsaka yung tools natin. Okay. So ang plan is pupunta ako doon sa ilalim. Okay. So tingnan niya guys kung gaano kaluma na yung truck. So pupunta tayo sa ilalim. Titingnan natin kung saan siya banda doon. Okay. May jacket ka. Aray ko pakiramdam ko parang bumaba yung truck ko. So para guys, hindi ako magkasya dati. Kasyang-kasya ako dito. Hindi ko lang alam kung bumaba yung ng truck. Tingnan mo, hindi na magkasya yung dibdib ko kasi nga sa sikip. Pero try pa rin natin. Gagapang ako. Hindi ka siguro kasi ang lupa. Parang tawag nito. Parang tumaas yung lupa. Ngayon, mangyayari na ito. Kailangan ko maangat ng konti yung truck para makapasok ako. Or hanap ako ng tawag nito, kahit konti lang basta may angat lang siya. Okay.
So guys, hindi tayo magkasya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro baka yung lupa kasi ng last time, no, last 3 months ago, napalitan ko naman siya, hindi naman tayo nag ano nito, nahirapan pumasok. So ngayon, ang gagawin ko, kaya nga bumili ako ng ano, ng oil dito sa jack na to kasi naglilik na to siya. So bili ako. Lalagyan muna natin to. Then iangat natin siya ng ano, iangat natin siya ng konti. Okay? So lagyan muna natin to ng ano. Lagyan muna natin ng oil kasi nga wala nang, may laman man to pero hindi na siya ganun ka ano. Halos nakita ko kasi natapon kasi bawal to siya, dapat na nakatagilid kasi maglilik talaga. Tanggalan muna natin to. Matigas yung goma kasi nga malamig. Tapos bumili ako na ito, kaya kailangan malagyan natin siya. So lagyan natin to. Oh, Lord. So ito siya guys, tingnan mo, jack, para talaga to sa ano, jack oil. So lagyan natin to. Kasi nga halos ano, wala na siya eh. Tingnan natin kung gaano kadami yung maano sa kanya. Kasi ang daming nawala dito. Dami talagang ano. Wala talaga siyang ano, halos naubos siguro yung laman nito. Kasi pag nilagyan nyo naman to siya, pag napuno na to, mag ano naman yan eh. Aapaw naman yan siya. Halos walang laman talaga. Grabe. Okay, so puno na siya. Yan. So saraduhan na natin to guys. Ang daming na ano, tawag nito, ang dami palang natapon. Kasi nga nakaano kasi to siya, nakahiga kasi siya. So pag winter yung goma talaga nagaano, tawag nito, lumalaki, tumitigas siya. Maano sa kamay, sakit kasi nga malamig. So hindi kasi tayo sanay na nagagloves na. Ayun. Okay, so nasunod na natin siya. Sige guys, kung gaano kadami yung nawala oh. Oh, di ba? Halos ano, sobra sa kalahati. So ngayon, i-jack muna natin to para makapasok tayo sa loob. Okay? So i-testing natin. Okay, so ayos siya. Kumana. So i-jackan ko muna to para para ano, maangat natin ng konti. Konting-konti lang kailangan ko. Kasi tigas, hindi tayo makapasok.
Hindi naman kailangan na ano, tawag nito, yung, so ito sa inyo guys, kailangan ba, kasi few inches lang naman ang kailangan natin para maangat siya. Ang importante makapasok na kayo. Meron akong ramp kaso lang ayoko na siya kasi ano, ayoko nang mag ano, andar pa tapos patakbuhin ko na naman ulit atras sa bante. So at least ito makapasok na tayo. So malaki na yan. Okay, so pwede na tayo mag ano na tayo, mag change oil na tayo. Magkasya na ako dyan. Nasa ayos. Iba talaga pag tawag nito, pag mga matataba na. Yan. Ayan, maluwag na ako. Yoo! O, diba? Nakapasok na tayo. 13. So 13. So 13. Ito nga. So kailangan natin ng extension. Okay. Yeah. Lagi ko kasi chine-change oil to. Kaya ayos naman, madali lang siya. Yeah. Ayan. Okay. So sana okay pa tong oil niya. Alam ko okay pa. Gusto ko kasi siyang palitan na mainit kasi para mabilis bumaba yung oil. Ito guys, oh, yung mga buhay namin dito sa Canada, actually okay pa yung oil niya, nakikita ko maitim nga pero medyo ano pa naman siya, hindi siya ganun talaga kasi nga pinalitan ko siya 3 months ago nung last summer. Kaso lang routine ko na kasi talaga to pag bago mag winter, talagang kailangan mapalitan ko na siya. Ganun talaga para tatagal yung ano ng makina guys. So ito guys, oh, habang andito tayo, nakikita ko na parang may crack yung ano, may crack yung gulong natin. Tingnan mo, parang nahiwa siya, oh. Oh, ang laki, no? So kailangan mapalitan ko na rin to. Actually, palitan na talaga tong gulong na to. Yeah. Delikado na yan siya. Yeah, tayo natin na medyo ma-drain. Okay. So habang nag-antay tayo, gusto ko kasi naglilinis ako dito. Nililinisan ko yung mga lahat ng ano niya para at least kahit pa paano, diba, pagdating ng ano lamig, hindi tayo masyadong problemado sa kanya. Alright. So mamaya yung filter palitan na rin natin. Nandyan yung filter niya. So palitan natin yung mamaya. Okay? So pag natapos na lang guys. Okay?
Okay, so napalitan na natin ng ano, tawag nito, napalitan, natanggal na pala natin yung ano, oil filter niya. So, ang sunod na natin ngayon, ibabalik ko na yung ano niya, yung bagong filter. Okay? So, grabe, medyo maano din pala siya. Tawag nito, sobrang ano na rin pala talaga ng langis, putik. Kumbaga itim na siya. Palitan natin yung ano, yung filter niya. Alright, so gapon tayo ulit dito guys. Linisan muna natin yan kasi tag nito, madumi na to. Tapos tanggalin natin yung mga oil dito sa pan. So gumagapang kasi siya dito eh. Ito yung the best lang ano ng RAM kasi mayroon siya yung parang ano alulod, kaya hindi siya makasyado makalat. The best pa rin yung mga design nila. So ito na guys yung bagong filter natin. So kabit natin yan. Ang ano pala nito, tinatandaan ko lang kung ilan na yung natakbo ko na mileage. Tapos pag alam ko na tawag nito, malapit na siya, hindi ko na siya pinapaabot ng 5,000. Kasi ito naman ang life talaga ng mga sasakyan dito. The more na tawag nito, the more na inaalagaan mo sila, the more na tatagal sa iyo yan. So ito hand tight lang to. Hindi na to siya kailangan ng wrench or any. Yeah, hand tight na lang. Yeah, pag naipit na yan, ayos na yan. So you don't have to ano, kasi may rubber seal yan siya. Okay. So bago na yan. Ayos. So ngayon, balik natin doon kasi tumutulo pa. Gusto ko kasi yung madrain siya talaga ng gusto. So ibabalik natin yung oil doon. Ay, oil pan. Tayo natin na magano siya. Gusto ko kasi yung talagang wala talagang naiwan na ano, na langis. Grabe. Ito guys yung buhay namin dito sa Canada. Mekaniko ka na, karpentero ka pa. 'Di ba? Hindi mo kasi kailangan na ano. Dadalhin ko lang to siya sa kasa pag nagpapalit na ako ng gulong. So ito, mapapalitan ko na to siya ng gulong. Wala. Kasi kailangan ko na siya ng ano pagdating ng ano mataas na yung snow. Kasi nga dumudulas to ng husto. Kahit sabihin man natin truck tong dala mo. Kahit sabihin mo natin na mabigat man siya, kaso lang kailangan pa rin talaga guys para safety. Diba? Safety mo, safety ng ano, safety ng lahat. Siyempre, pag-iingat pa rin para ano sa family, diba? Yan talaga ang ano natin. Kailangan mag-ingat palagi sa pagdadrive. Kasi ito yung ano natin dito. Kailangan marunong ka sa lahat dito guys. Hindi pwedeng ano, kailangan tubero ka na, electrician ka pa, karpentero, mekaniko. Yan talaga yung pinaka ano dito. Baga the best na ano. Kasi kung iasa mo lahat, wala magagastusan ka lang. Kaya yan ang ginagawa ko dito. Ang tawag dito, jack of all trades. Kailangan alam mo lahat. So maganda kasi pag marami kang alam dito, very advantage ka sa lahat ng bagay. Okay, para hindi ka nila maloko. Kasi nga iba, mga loko-loko din tong maiba eh. Yeah, so halos wala ng oil. Very few na lang yung drops niya. So mas maganda pa rin talaga na ikaw ang magpapalit kaysa minsan dadalhin mo sa ano, minamadali nila. Tapos hindi mo alam kung tama ba yung nalagay nila
minsan wala rin akong trust. May trust issue din ako sa mga yan. Kasi yung transmission ko pala doon, yung transmission oil ko, hindi ko pa napalitan. Pero which is okay pa naman siya. Yeah. Tumutulo pa rin. So halos tumutulo pa rin yung ano. Alright, so tapos na tayo. Kunin ko na lang yung lumang langis. Ito na yung oil niya guys. So, tingnan nyo. Medyo okay pa naman eh. Hindi pa naman siya totally ano. Maganda kasi pag ano, pag mainit kasi nga pag dinrain mo siya dire-diretso. Ha? Tingnan siya oh. Yeah. Sa amoy niya medyo ano na talaga. Palitan na rin. At least ngayon okay na tayo. At itong ano good na to siya hanggang ano na to. Hanggang ano pa tayo nga, December, January. Mga February. Yeah. So hanggang mga February papalitan ko na naman to siya. Yeah, yun ang ano niya para medyo okay na rin. So ngayon dito tayo ngayon sa taas. I-feel ko na rin to siya maya maya. Saka dagdagan na rin natin yung ano. Ito guys yung mga washer natin, kailangan malagyan yan. Kasi wala na siyang laman. So kailangan malagyan na rin natin kasi masyadong ano na, masyadong empty. So ginagamit namin dito minus 35 or minus 40. So hindi talaga pwede dito tubig. So pag full maintenance ako, check ko talaga lahat. Kasi nga ito kasing kasama ko sa araw-araw eh. So ayos na siya. Ngayon maglagay tayo ng konting ano, coolant. So dagdagan natin yung coolant natin kasi kulang na rin siya. Kung titingnan nyo guys, nasa minimum pero kailangan ko pa rin magdagdag. Dagdagan ko siya konti lang. So ginagamit namin ito si antifreeze. Yeah. Pero meron din isa yung iba specific talaga sa model, specific ng brand ng cars. So meron talaga minsan iba gawa na para sa Toyota, tsaka iba pwede sa GM, mga GM Motors, Toyota, Mazda, depende sa ano, depende sa brand. So ito, kailangan ko kasi na mausog siya ng konti para wala masyadong ano ba to? Kasi baka matapon. Konting-konti lang naman ang itadagdag natin. Kasi pag marami umaapaw din siya guys. So, tingnan natin. Yeah. So, nasa max na tayo. Which is okay. Okay na yan siya. Konti na lang ulit. So, ayos na siya. Okay. Okay na yan. Tapos, lagyan ko na lang ng ano. Lagyan ko na lang siya ng oil. Okay. So, yun na lang yung kulang natin. Lalagay ko na yung bagong oil natin dito. So, ito yung bagong bili ko dun sa Costco. Okay. So, guys, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like,
subscribe, paki-share naman ng mga videos natin ano. Maraming salamat sa pag-subscribe. Thank you so much sa kapanood ng aking mga videos sa mga buhay namin dito sa Canada. Okay. So i-load ko na lang yung ano niya, yung langis. Tapos na tayo. Okay. So maglilinis na lang ako mamaya. So hanggang dito na lang guys yung ating vlog at maraming salamat sa kakapanood videos ano. So yan o, madumi. So kailangan ko malinis pa to. Okay. Maraming salamat guys. Okay. So thank you so much guys and God bless everyone. Bye bye.